Noong December 2024, masaya pang umalis mula sa kanyang tinitirhang apartment complex sa Moscow ang isang kilalang Russian general na malapit kay Vladimir Putin at pinuno ng isa sa pinakamahalagang sangay ng Russian Army. Ngunit sa kanyang paglabas mula sa apartment, walang kamalay-malay ang general na ang scooter pala na nakaparada malapit sa pintuan ng gusaling kanyang tinitirhan ay siyang magiging mitsa ng katapusan ng kanyang buhay. Ito ang totoong kwento sa likod ng malupit na operasyon ng Ukraine na tinagurian bilang isa sa mga pinakamapangahas at pinakamatagumpay na asasinasyon laban sa mga opisyal ng Russia sa kasaysayan ng Russia-Ukraine War. Mr. Goodbye! Dehado man sa tauhan at mas maliit man ang puwersa militar ng Ukraine kumpara sa Russia, nakakabawi naman ito sa pamamagitan ng mga unconventional na paraan upang gumante, kagaya na lamang ng kanilang mga nakakabilib na operasyon upang isa-isang kitilin ang buhay ng mga matataas na general ng Russia sa loob mismo ng kanilang bansa. Sa katunayan, ay aabot na umano sa 21 Russian generals na pawang may mahalagang posisyon sa Russian military ang napatay ng Ukraine sa actual na gera man o sa pamamagitan ng mga covert na operasyon na kanilang isinasagawa sa loob mismo ng Russia. Ayon sa datos ng CIA, nasa 20 general na dineploy ng Russia sa kasagsagan ng naunsyaming invasion nila sa Ukraine. Halos 80% ng mga ito ay napatay agad sa battlefield na isang napakataas na porsyento kung magbabasihan ng kasaysayan ng mga nakaraang gera sa mundo. At isa sa numero unong dahilan nito ay ang paggamit ng mga general ng unsecured communication devices na mabilis na nahahack ng Ukrainian forces na wala namang sinasayang na oras kundi bombahin ang lokasyon ng natrack na cellphone at radio communication devices na gamit ng mga general. Ngunit bukod sa battlefield sa loob ng Ukraine, hindi rin papahuli ang intelligence agency ng Ukraine sa pag-target sa mga matataas na opisyal ni Putin at ang susunod na kwento ay isang solidong halimbawa ng pagiging epektibo ng kanilang mga operasyon. Ilang araw lang bago magpasko noong 2024, biglang mabubulabog ang Russia matapos kumalat ang balita ng kalunos-lunos na assassination sa isa sa mga pinakaprominente, pinakatanyag at pinakamataas na opisyal ng Russian Armed Forces, si Lieutenant General Igor Kirillov. Subalit bago mangyayari ang lahat ng ito, dumaan muna sa mahaba-habang pagpaplano ang lahat ng kasangkot sa matinding assassination na mas lalo lamang gagatong sa apoy at tensyon na namamagitan sa Ukraine at Russia. Si Kirillov ay nakatira sa isang mamahaling apartment complex na matatagpuan sa mayamang komunidad sa Ryazansky Prospect, isang mataong lugar sa gitna ng Moscow. Ilang kilometro lang ang layo mula sa The Kremlin na siyang matagal ng opisyal na tinitirhan ng Russian President. 2 buwan ring binuo ng assassin ang bomba dahil patago at pira-piraso na ipinupuslit ng mga mastermind sa likod ng assassination ang bawat parte ng Improvised Explosive Device o IED. Marahil ay para na rin maiwasan ang panghihinala ng mga otoridad sa Russia. Kagaya ng mga pangkaraniwang IED, ang daladalang improvised na pampasabog ng assassin ay isang homemade na bomba na gawa sa 4 na pinagsama-samang components. Una ay ang pinaka-power source at trigger na kadalasan ay isang lumang cellphone. Ang battery ng cellphone ang magbibigay ng kuryente sa bomba habang ang keypad naman ito ang magsisilbing trigger. Subalit kahit noon pa man ay pinapasabog ang mga ganitong uri ng bomba mula sa malayo gamit ang isa pang cellphone. At syempre, ang panghuling parte ng IED ay walang iba kundi ang mismong bomba na kayang mag-produce ng napakalakas na shockwave na may pinaghalong mga matutulis na shrapnel at mga toxic na chemical na talagang magdudulot ng nakamamatay na pinsala sa kahit sinumang nasa paligid nito. Ang assassin na kalaunay nakilala ng mga investigador bilang si Akhmadzhun Kurbunov ay isang 29 anyos na lalaki mula sa Uzbekistan na kinontrata di umano ng Ukraine upang tudasin ang isang general sa Russia. Ayon kay Kurbunov, pinangakuan siya na nagutos sa kanya ng $100,000 na pabuya, pati na ang pangakong bibigyan raw siya nito ng permanenteng pabahay sa kahit anong bansa sa Europa na kanyang pipiliin. Yun ay kung tagumpay niyang makukumpleto ang kanyang misyon laban kay Kirillov sa araw ng nakatakdang assassination. Sumapit na ang December 17, 2024 at handa na si Kurbunov para sa kanyang target. Matagal na niyang sinusundan at minamanmanan ang bawat galaw ng general. Talagang ang kalkulado na nito ang schedule ni Lieutenant General Kirillov matapos ang kanyang metikulosong pagmamanman dito ng matagal.
Nang araw na yon, akala ni Kirillov at ng kanyang kasamahan na isa lamang itong normal na araw. Ngunit nakaantay na pala sa labas ng kanyang apartment ang magiging dahilan ng kanyang hindi inaasahang kamatayan. Maagang pumunta ang assassin na si Kurbunov sa residential building kung saan kasalukuyang nakatira noon si Igor Kirillov sakay ng isang electric scooter. Pagkalipas lang ng ilang minuto, kalmadong iniwan ni Kurbunov ang scooter na para bang walang nangyari. Sa harap mismo ng main entrance kung saan nakatakdang dadaan ng kilalang opisyal ng militar anumang oras. Sinadya talaga ni Kurbunov na ilagay roon ang scooter dahil ito pala ang magdadala sa maliit na bomba na siyang sasabog naman sa harap mismo ni Kirillov mamaya-maya lang. Isang maliit na bag na nakakabit sa manabela ng nakatambay na electric scooter ang may laman palang isang maliit na bomba na tinatayang sing lakas ng humigit kumulang 1 kilo ng TNT, isang kilalang compound na madalas na ginagamit na pampasabog. Sa sobrang lakas ng magiging impact nito, tsak, matotodas ang kahit na sinong matatamaan ito sa paligid. Kahit pa ang mga konkretong pader ay tsak magtatamo ng malaking pinsala dahil sa napakalakas na pagsabog. Talaga ngang walang balak ang assassin na iwang buhay o naghihingalo ang kanyang target. Karamihan sa mga bomba ay sumasabog sa kung saan-saang direksyon. Subalit kakaiba ang disenyo ng bomba na nakalaan para kay Kirillov. Ang improvised explosive na ito ay sasabog lang sa iisang direksyon at direktang tatama sa itutumba nilang Russian general. Lahat ng puwersa ng pagsabog ay diretsong sasaluhin ng buong katawan ni Kirillov. Parte na rin ng utos kay Kurbunov ang pag-set up ng kamera sa harap mismo ng building upang sa gayon ay mapapanood ng mga mastermind ang kaati-atikabong assassination sa pamamagitan ng isang live stream. Matapos mapwesto ang scooter na may bomba at maset up ang kamera sa loob ng isang bakanting kotse, umalis na rin kaagad si Kurbunov sa lugar. Maiiwan na lang sa kamay ng may hawak ng detonator ang desisyon kung kailan nila papasabugin ang bomba. Alam nilang lahat na ilang minuto na lang ay lalabas na si Kirillov mula sa apartment dahil mamaya-maya ay papasok na ito sa trabaho sa The Kremlin. Na mga sandaling yon, walang kaide-ideya si General Kirillov na may nakaantabay na palang patibong para sa kanya. Bandang 6:12 ng umaga, makikita na sa camera footage ang paglabas ni Kirillov kasama ang kanyang assistant na si Ilya Polikorpov. Parehong walang kamalay-malay ang dalawa na ito na pala ang kanilang huling saglit sa mundo bago ang sakuna. Pagkalabas ng general sa pintuan, bigla na lang nayanig ang paligid dahil sa isang napakalakas na pagsabog. Sa sobrang lakas ng impact, tumilapon si Kirillov at Polikarpov sa lupa dahil halos 2 metro lang ang kanilang distansya mula sa improvised na bomba. Hindi na nakasurvive ang 2 lalaki at dead on the spot na kaagad si General Kirillov at ang kanyang kasabay na assistant dahil sa lubha ng mga sugat na kanilang natamo. Pati ang mga bintana sa mga kalapit na apartment ay nabasag rin dahil sa lakas ng shockwave. Ang buong pangyayari ay pinapanood ng Ukraine simula umpisa hanggang wakas at sa isang iglap lang ay walang kahirap-hirap nilang naitumba ang isang high-ranking na opisyal sa Russian military. Ang mga aktual na eksenang ito ay para bang hango sa isang pelikula. Ngunit sa pagkakataong ito, totohanan ang ginawang assassination. Sa parehong araw, matapos kumalat ang balita tungkol sa assassination sa general, nabulabog hindi lang ang Moscow, kundi pati na rin ang buong Russia kasabay ang pagkalat ng balita sa buong mundo. Naalarma ang mga general ng Russia at agad nag-request ng security. Daan-daang mga pulis ang rumisponde sa crime scene at kaagad natagpuan ang bomba na ginamit sa krimen at ang wasak na scooter at iba pang mga ebidensya. Dahil sa nangyari, nagkagirian ang gobyerno at militar dahil sa kakulangan umano ng proteksyon ng mga may matataas na ranggong opisyal sa hukbong sandatahan ng Russia. Nasa kasagsagan pa ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine, kaya naman ang pagkamatay ni Kirillov ay tila ba isang malaking hampas sa kanilang mga mukha. Kinabukasan, December 18, matapos ang madugong investigasyon, ipinag-utos ni Putin ang pagtugi sa suspect at di kalaunan ay nalaman kaagad ng mga otoridad ang tunay na pagkakakilanlan ng assassin. Hindi nagtagal ay nasa kote agad nila ang assassin sa isang liblib na lugar malapit sa Moscow. Kaagad kinasuhan sa korte si Kurbunov ng salang murder, terorismo at paggawa ng bomba na kanya din namang inamin sa harap ng mga pulis. Nadiskubre din ng Secret Intelligence Agency ng Russia ang koneksyon ni Kurbunov sa gobyerno ng Ukraine. Sa isang nakakagulat na pangyayari, hindi ito itinanggi ng Ukraine, bagkus ay inako pa nga nila ang krimen. Ngunit bakit ba sa dinami-dami ng general at mga importanteng personalidad sa Russia ay napili na target ng Ukraine si Lieutenant General Igor Kirillov?
Nagsimula ito matapos ituring ng Ukraine ang general bilang isang ganap na war criminal. Si Kirillov ang namamahala sa chemical, biological at nuclear defense ng Russia simula pa noong 2017. Subalit sa kanyang pamumuno sa naturang departamento, nadiskubre na matagal na siyang gumagamit ng mga ipinagbabawal na armas sa gera, kagaya na lang ng TOS-2 Tuzochka Heavy Flamethrower, ang paggamit ng toxic agent na kung tawagin ay chloropicrin, at ang pagdevelop ng isang biological weapon, ang mas panibagong Fab 500 nuclear missile na kayang pumatay ng libu-libong katao sa loob lang ng ilang segundo. Ilan sa mga banned weapon na ito ay matagal na raw ipinapadala ng general sa bakbakan laban sa Ukraine, dahilan upang maakusahan siya ng samot-saring war crimes at mapatawa ng sangkaterbang sanctions mula sa United Kingdom at Canada dahil sa di umano'y paglikha niya ng malalakas na biochemical weapons. Subalit hindi ito ang unang beses na gagawa ng paraan ng Ukraine upang singilin ang mga malulupit na general ng Russia. Sa katunayan, isa pang mataas na opisyal ng Russian Navy ang kanila ring pinatumba halos 2 taon bago nila pinaslang si Kirillov. Noong July 10, 2023, kagaya ng kanyang nakagawian tuwing umaga, maagang nagpapawis si Stanislav Ritsky, isang dating Russian submarine commander na ngayon ay nagtatrabaho na bilang isang Army recruitment officer. Maulan-ulan at malamig ang paligid, ngunit maaga pa rin gumising si Stanislav para mag-jogging. Bandang 6:00 ng umaga, inikot-ikot ng naturang opisyal ang tanyag na Victory Park sa syudad ng Krasnodar, Russia. Palagi na niya itong ginagawa, ngunit ng araw na yon may kakaibang mangyayari na siya palang magiging dahilan ng kanyang hindi inaasahang pagpanaw. Sa unti-unting pag-usad ni Stanislav, bigla na lang siyang tatambangan ng isang nagtatagong assassin sa likod ng mga puno ng Olympus Sports Complex. Ilang metro lang ang layo mula sa jogging lane ng Victory Park. Wala nang nagawa pa si Stanislav laban sa surprise attack matapos siyang paulanan ng bala ng assassin gamit ang isang semi-automatic Makarov pistol. Talagang sinigurado ng killer na malalagutan ng hininga ang submarine commander dahil inubos talaga nito ang 8 bala para sa kanyang nag-iisang target. Dead on the spot agad si Stanislav. Talagang ang pinagplanuhan ito ng maigi at naging napakamaingat ng assassin dahil hindi nahagip ng kahit isang CCTV camera sa lugar ang nangyaring krimen. Wala ring ni isang witness ng mga sandaling yon dahil nga medyo maulan-ulan nung umaga ng July 10. Kaagad pumutok ang balita tungkol sa pag-assassinate sa isang dating mataas na opisyal ng Russian Navy at di tumagal ay nagsimula na ang malawakang manhunt para sa taong pumatay kay Stanislav Ritsky. At pagkatapos lang ng 2 araw, natunto ng mga otoridad ang suspect at napag-alaman ang tunay na pagkakakilanlan nito, si Sergei Denisenko, isang 64 anyos na Ukrainian na kakakuha lang ng Russian citizenship noong mga nakaraang buwan. Dahil sa kanyang dugong Ukrainian, hindi napigilan ng Russia na ikonekta ang krimeng ito sa Secret Service ng Ukraine. Lalo lang nagduda ang Russian Intelligence Agency nang hindi sinadyang aminin ng Ukraine na alam nila ang buong detalye ng pagpaslang kay Stanislav kahit na hindi naman nila ipinalabas ang buong kwento nito. Ayon sa investigasyon, patagal na ring minamanmanan ni Sergei ang galaw ni Stanislav gamit ang isang sikat na running app, ang Strava. Tuwing nag-jogging ang dating commander, nire-record niya sa app ang kanyang ruta at eksaktong oras ng kanyang pagtakbo. Dahil sa impormasyong nakita ni Sergei sa Strava app, nalaman niya kung saan dumadaan ang dating submarine commander at naghanap na lang ng perpektong oportunidad para patumbahin ito. Marahil ay naging target si Stanislav ng Ukraine dahil sa kanyang di umano'y partisipasyon sa mga missile strikes sa syudad ng Vinnytsia, Ukraine noong July 2022 mula sa submarine fleet na kanyang pinamumunuan na kumitil sa humigit kumulang 27 inosenteng tao. Ngunit giit ng kanyang pamilya na walang kinalaman si Stanislav sa nangyaring pamobomba sa Ukraine dahil matagal na itong hindi sumasampa sa kahit na anong submarine simula pa noong 2021. Hanggang ngayon, ikinakaila pa rin ng Ukraine ang kanilang kaugnayan sa assassination kay Stanislav Ritsky. Subalit obvious naman na sila ang nag-utos dito. Samantala, nahatulan ng 25 taong pagkakakulong si Sergei dahil sa salang murder. Inutusan din siya ng korte na bayaran ng halagang $51,000 bilang danyos para sa pamilya ng kanyang pinatay na opisyal. Sa hindi matigil-tigil na girian sa pagitan ng Russia at Ukraine, magpapatuloy pa rin ang mga ganitong uri ng patayan.
Sisingilin at sisingilin ng Ukraine ang bawat opisyal ng Russian Armed Forces para sa kanilang mga ginawang krimen laban sa mga inosenteng tao sa kahit ano pamang paraan. Sa patuloy na pag-abante ng mga Russian forces sa border upang sakupin ang kanilang kalaban, siguradong si Commander Stanislav Vritsky at Lieutenant General Igor Kirillov lang ang iilan sa mga high-ranking na opisyal na patutumbahin ng Ukraine sa mga darating na panahon. At maging ang tangka nilang patumbahin mismo si Russian President Vladimir Putin ay patuloy nilang sinusubukan hanggang ngayon, subalit hindi pa rin sila nagtatagumpay. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.